Libra, special yung reading natin ngayon. Hindi ko laging ginagawa ito. Etong reading na to is about kung ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. Sana, ang pinaka-intention core goal ko dito sa reading na to is makatulong. So, sana makatulong ito sa inyo. At kung hindi po kayo open-minded, sensitive kayong marinig, ano tong mga dapat ninyong isurrender, tanggalin, ayusin sa buhay nyo, then wag na lang po kayo mag-proceed. Pero kung gusto ninyo, interesado kayo, open-minded kayo, then mag-continue kayo. Maraming salamat sa support, Libra. Kung matagal ka ng taga-subaybay, sumusuporta. At kung bago po kayo, don't forget to like, share, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members and FB page subscribers. Yung mga names ninyo naka-flex po sa end ng ating reading. Regarding personal readings naman, kung balak nyo mag-book, mag-inquire, basahin nyo lang yung description nitong video. Mga gustong mag-join ng membership sa YouTube, hanapin nyo lang yung join button. Kung hindi nyo mahanap, may nilagay akong link, basahin nyo yung description. Sa FB page naman, kung gusto nyo avail ng subscription, hanapin nyo lang yung subscribe button sa tabi ng name ng page ko. Surrender unhealthy relationships, Libra. Surrender denial. Nako, magkakambal to. Kasi alam mo na nga may unhealthy na connection kayo ng person. Pero dahil in denial ka, hindi mo masurrender yan. Nahayaan mo lang. Surrender your need to always be right. Surrender your soul's path. Surrender comparisons with other people. Surrender non-action. Surrender to non-action. Iba pala yun. Kapag walang to. Okay? So, unahin na natin to. Ano-ano tong mga unhealthy connections mo, Libra? Alam mo yan, of course. Ito yung sinasabi ko na ayan, pwedeng in denial ka na unhealthy na nangyayari sa inyo. I-let go mo ito, yung mga connections or relationships na hindi na daw nagsuserve, including unavailable or toxic people. Okay? Binavalue mo pa rin yung connection mo, pero halimbawa siya, hindi naman siya ganun ka-available sa'yo or toxic naman yung samahan ninyo. Sa romantic man ito or hindi. Mahal na mahal mo nga siya. Siya rin ba ganun sa'yo? Nire-respeto mo nga siya. Siya rin ba ganun sa'yo? Binavalue mo siya lagi. Ikaw ba ganun din ang tingin niya sa'yo? Pakiramdam niya sa'yo? Diba? Kasi, limbawa, ipinipilit mo yun. Unhealthy. Bakit mo naman ipipilit yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Yun isa na lang yun no? Kaya yan, you deserve to be treasured by others at maging surrounded by positive people, hindi ng mga unavailable or toxic people. Parang sa FB lang yan diba? Ang dami-dami nating friends. Sa 1,000 friends mo, 2,000 friends sa FB. Sino ba talaga yung mga totoong connections mo dun? Diba? O yung iba, dekorasyon lang. Ako, ang dami ko ng in-unfriend. Sobra. Oo. Noong una, parang iniisip ko pa, ay, awkward. Baka mamaya mapansin niya na in-unfriend ko siya. Pero nung tumagal-tagal, na-realize ko rin Surrender denial. Accept people and situations exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decisions. Ayan, nakapiring yung mata mo dito. Sa likod ng isip mo, alam mo na pero pwedeng nasasaktan yung kalooban mo or ayaw mong mangyari yun yung nightmare mo, kaya in denial ka.
Oh, siguro sa isip-isip mo, hindi talaga pwede kasing mangyari sa akin to. Yun, denial yun. Kahit gaano man kasakit, kung yun talagang mapait na katotohanan, dapat natin lunukin, di ba? Oo, kasi sino bang niloloko mo sa sarili mo kung i-deny mo yung katotohanan, eh yun yung truth. Di ba? Yun yung sinasabi sa'yo dito eh. Isang blockage na dapat mong tanggalin. You will see things clearly once na natanggap mo yung truth na yan at hindi ka maging denial. Surrender your need to always be right. Oh, dapat isaalang-alang mo rin yung katwiran ng iba. Hindi laging ikaw ay tama. Minsan kailangan mong mag-give way. By yielding, not rigid. Ayan. Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. This help resolve conflicts and improve your relationship. So, the more na, di ba, minsan pagka nagbibilangan tayo ng mali, or umiiral yung mga ego natin, yung pride natin, lalong nagkaka-conflict doon sa relationship. Kasi halimbawa, simpleng bagay lang, pwede mo naman palagpasin. Diba? Lalong, lumalalim yung sugat, lalong lumalala yung misunderstanding kapag hindi marunong magbigayan. Yan, pagbibigayan to eh. Okay? So, more on, yung mga cards mo dito, mga dapat mong isurrender, Libra, is parang more on sa relationship mo, no? Surrender to your soul's path. Your life's journey has been perfectly designed for, ito positive to, itong dalawa. Ito yung naman yung dapat mong i-embrace, pero itong mga to, ito yung dapat mong mga isurrender, yan o. Yung life's journey mo daw has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. Okay, baka naman merong path na nire-reveal sa iyo, Libra, or alam mo na yun talaga yung path mo na, or nafe-feel mo. Kasi usually nafe-feel natin pag yun talaga yung path natin sa buhay. Soul's path natin. Ayan sabi dito, ito daw talaga ay perfectly designed para sa iyong, sa pag-elevate ng iyong soul, sa growth ng iyong soul. Kaya i-embrace mo lahat ng lesson na kaakibat netong experience na to. And every moment na experience mo dito sa iyong journey. Next naman, is surrender comparisons. Isa pa to. Okay. Hindi ba talaga maganda na i-compare mo yung nagko-compare ka ng mga tao, Libra, or kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Kasi magkakaiba tayo ng path. Kaya ayan sabi dito, Libra, i-embrace mo yung sarili mong path. Etong soul's path mo. Hindi mo kailangan i-compare yung journeying mo. Sa iba kasi iba-iba tayo ng journey. Iba-iba tayo ng soul's path. Ayan keep your eyes trained on yourself. Kaysa tumingin ka dun sa kabilang bakuran, tignan mo tong bakuran mo, tignan mo yung sarili mo. Ano yung mga dapat mong bigyan ng focus? Yung iyong growth, yung learning mo, yung development mo, hindi yung sa kapitbahay mo or sa katabi mo or dun sa iba kung sino man yun. Focus on your own strengths. Ayan. Lahat tayo may kanya-kanyang challenges, kahinaan, imperfection, blessing. Yung nakikita mo sa iba, sa kanya yun Ikaw may special na nakatakda sa'yo. So, doon ka mag-focus. Ayan. Mas mag-focus ka sa sarili mong strengths, attractiveness, and power.
Okay? Isa to sa blockage. Kasi, parang nagiging sakit yan eh. Yung lagi mo nalang tinitignan yung progress ng iba, kinukumpara mo yung progress mo sa naging progress niya, which is hindi naman tama. Hindi rin kailangan. Hindi dapat pala. Hindi dapat. Mas mapufulfill mo yung soul spot mo kung magpo-focus ka doon yun sa journeying mo, hindi dun sa journey ng ibang tao. Kasi nga may kanya-kanya tayong path. Ba't mo naman iintindihin yung path ng iba? Tapos yung path mo hindi mo iniintindi. Diba sabi nga nila, mag-work ka doon sa garden mo. Hindi yung nakatingin ka doon sa garden ng kabila. Last card, surrender to non-action. Now is the time to be still and not act, Libra. O minsan hindi natin makokontrol talaga yung outcome eh. Or may mga divine timing talaga. Or divine plan, divine timing, divine plan para sa atin. Hindi natin yan, may mga time na wag nating kulitin, wag nating ipilit, no, pangunahan. Mag-focus ka lang doon sa iyong current situation, doon sa journey mo. Okay? Sabi dito, ito yung time para hindi ka, wala kang, be still, manatili ka, and wag mo munang i-force yung kung ano-anong gagawin mo, no? Ayan, no? Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Letting it happen nang hindi mo pinangungunahan. Hayaan mong lumapit sa'yo. Kusang lalapit kung ano talaga yung para sa'yo. Yun yung sinasabi dito. Hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-ano. Okay. Libra, sana makatulong sa'yo itong reading na to. At don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush!